12 Mga kwento kababalaghan. Mga kwento kababalaghan. Magandang hating gabi, Choco Loco. Share ko lang sa programang 12:00 na ang aking kwentong kababalaghan. Ako po pala si Kevin, 29 years old, at kasulukuyang naninirahan sa bahay ng nanay ng napangasawa kong si Emmy. Si Emmy ay may kapatid na babae na tawagin nating Jenny. Second year college ito at tuwing linggo lang nasa bahay at minsan pa nga ay hindi ito umuuwi. Medyo luma ang disenyo ng bahay pero maayos pa ito kung titingnan. Minana pa raw ito ng biyenan ko sa kanyang mga magulang, kung kaya matagal na talaga nang itayo ito. Joko, marami ang nagsasabi na kapitbahay at mga kakilala naming bumibisita sa bahay na meron daw na nagpaparamdam na kaluluwa sa loob nito, at kung minsan daw ay nakikita rin ito sa labas. Meron daw silang nakikitang babae na nakaputi at bigla na lamang nawawala. Dito ko sisimulan ang aming kwentong kababalaghan. 9:00 ng gabi noon at nagkukwentuhan kami ng asawa ko at ng biyenan ko, nang bigla na lamang maagaw ang aming atensyon ng malamig na ihip ng hangin. Maya-maya pa ay nalaglag ang picture frame at mga action figure ko na nakadisplay. Nagtaka kaming tatlo dahil bakit gano'n na lamang kalamig ang hangin na yon at bigla na lang din naman nawala. Ilang segundo lang ang lumipas ay biglang nagbukas ang pintuan. Ano yun? Bakit bumukas yung pinto? Parang may sumilip. Ha? Anong sumilip, mahal? Parang may anino ng tao sa pintuan eh. At hindi ako pwedeng magkamali, Joko, dahil kita ng mga mata ko na may sumilip na parang anino ng tao. Sira lang yung pintuan natin, Kevin. Tsaka baka anino ng pusa lang yun. Ang daming pusa ng kapitbahay natin. Minsan, nakakapasok pa nga ng kusina eh. At sumang-ayon ako sa biyenan ko na baka nga pusa lamang yun at sira nga din yung lock ng pintuan. Joko, hindi kasi naniniwala ang biyenan ko sa mga multo-multo o mga pagpaparamdam ng mga namatay na, dahil mas nakakatakot raw ang mga buhay kesa sa mga namatay na kahit marami ang nagsasabi na merong mga nagpaparamdam at nakikita, ay hindi pa rin ito makuhang maniwala. Sa madaling salita, ay hindi na namin masyadong binigyan ng pansin ito. Isang gabi habang nag-aayos kami ng higaan ni Emmy, nang may dumaan sa tapat ng bahay at nagsisigaw ito
na may multo raw sa gate namin. May multo! Diyos ko po, may multo! At mula sa bintana sa itaas ay sinilip ko ang gate namin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong may nakatayong babaeng nakaputi sa tapat ng gate. At nang sinabi ko ito kay Emmy, ay agad itong tumayo at sinilip niya rin sa bintana. Emmy, tingnan mo to. Dali. Alin ba? Yung babaeng nakatayo sa gate. Ayun oh. Ha? Saan? Wala naman ah. Oh? Bakit na wala? Labis ang pagtataka ko dahil kitang-kita ng mga mata ko ang babaeng nakaputi at nakatayo sa gate. At ang pinagtataka ko noon, nung tinuro ko ito sa asawa ko, ay bigla na lamang itong nawala. Fast forward, 12:00 ng hating gabi na noon, nang takot at nanginginig na lumipat ang kapatid ng asawa ko na si Jenny dahil meron daw na babae sa loob ng kwarto niya at nakatayo lang daw ito sa gilid ng kama niya. Agad naming pinuntahang mag-asawa ang kwarto ni Jenny. Subalit pagdating namin sa loob, ay wala namang kaming nakita kundi ang mga unan at stuffed toy niya. Sinabi ni Emmy na matulog na lamang sa kwarto namin si Jenny. At ako naman ay sa sala na lang daw muna matulog, sabi ng asawa ko. Agad akong lumabas at inayos ang sofa at inilagay ang unan at kumot, saka ako humiga. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang maalimpungatan ako, Joko, dahil may naririnig akong naglalakad sa sala. Dahan-dahan kong dinilat ang mga mata ko at binaling ang paningin ko sa naglalakad na yun. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig ng mga oras na yun, dahil kitang-kita ko ang isang babaeng nakaputi at nakabelo. Naglalakad papunta sa direksyon ng kwarto naming mag-asawa. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla itong tumago sa pintuan ng kwarto. Kinikilabutan man ng sobra, ay pinilit kong labanan ito at tinakbo ko agad ang kwarto. Pagbukas ko, ay nakita kong tulog na tulog ang asawa ko at kapatid nitong si Jenny. Gumapang ang takot sa buo kong katawan dahil hindi ko maipaliwanag kung ano yung pumasok sa kwarto namin. Kinaumagahan habang nagtitimpla ako ng kape, ay naisipan kong sabihin ito sa asawa ko.
Emmy, mahal, may nakita akong babae na kaputi parang matanda na. Nakabelo tapos pumasok sa kwarto natin. Ano? Babaeng nakaputi at nakabelo? Oo, 3:00 kaninang madaling araw. Kita ko sa mukha ni Emmy na tila ba may kumulo sa isip nito nang sabihin ko yun. Pagkatapos kong magkape, ay nagpasama si Emmy sa isang kwarto ng bahay dahil may hahanapin daw siya. Asan na ba yun? Alin, mahal? Yung mga litrato nila Lola at yung mga kapatid niya. Bakit, mahal? Bakit mo hinahanap? Basta. Ito yun. Tingnan mo, mahal, oh. Natulala ako sa nakita ko, Joko. Nasa litrato yung babaeng nakita ko na nakabelo na pumasok sa kwarto naming mag-asawa. Kapatid daw ito ng lola ni Emmy. Matandang dalaga raw ito at mahilig magsimba ng madaling araw. At ang kwento raw ng mga magulang ni Emmy ay dati raw na kwarto nito ang ngayoy kwarto naming mag-asawa. Joko, kinilabutan ako sa kwento ni Emmy kung kaya nung araw na yon ay napagdesisyonan namin, napabendisyonan at alayan ng dasal ang kaluluwa ng kapatid ng lola ni Emmy. Joko, maraming salamat sa pagbasa at masaya akong naibahagi ko ito sa mga kamorkadang fan na fan ng mga horror stories. At sana ay naibigan nyo ang aking kwentong kababalaghan. Maraming salamat, Kelvin, sa pagbahagi ng iyong kwentong kababalaghan sa amin. Grabe ang creepy lang nung story mo na nakita mo ng 3:00 ng madaling araw. Yung kaluluwa na yon na tumagos pa sa pintuan ng kwarto nyo, 'di ba? At nakita nyo sa picture na ito pala yung kapatid ng lola ni Emmy. Diba? So, ibig sabihin matagal ng panahon ngayon na tawag dito, na andun yun. Ang tawag doon, sabi ng mga paranormal expert, ito yung imprints na tinatawag o yung residual hauntings na tinatawag. Yan kasi yung sa paranormal, yung residual hauntings, parang yan yung tinatawag na energy from the past, yung tinatawag na na embedded na doon sa specific location na yon, yung kwarto niya dati na naging kwarto nyo na, tapos doon sa sala, tapos sa gate, doon embedded, doon mismo sa bahay actually. So ganun yung explanation ng residual hauntings. Pag sinabi kasing residual hauntings, yan tuloy-tuloy, parang naka-loop, kumbaga enerhiya lang, yung energy na yung example niyan, yung parang mga lakad, footsteps, 'di ba? Alam ba, sa empty corridors na nakakarinig ka ng naglalakad, may naririnig kang sumisit-sit, 'di ba? Parang replay lang. Ito ang tamang term. Parang replay lang, replay past scenes. Parang ganun lang yung nangyayari. Nakalup yan, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Maganda yung ginawa nyo na nagpa-bless kayo ng bahay at nag-alay ng dasal. So, ayun yung pinaka-most powerful sa lahat, di ba? So, again, gusto ko lang magpasalamat sa pagbahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programang 12:00 na Kwentong Kababalaghan. Pwede ka mag-email sa aking email address, sirjocoloco@gmail.com, para maibahagi mo rin sa aming kamorkada. Ikaw ba? Naranasan mo na rin bang makakita ng multo?
Kaya laging tandaan, talasan lagi ang pakiramdam at ang paligid ay laging pakinggan. Dahil baka ikaw naman ang may susunod na kwentong kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento kababalaghan. Mga kwento kababalagan.